Ito mga kababayan, Senator Alan Peter Cayetano at Senator Kiko Pangilinan, nagkainitan ng dalawa patungkol ito sa pagtalakay sa resolusyon kontra sa naging pahayag ng China. So 2 beses di umano na suspende ang sesyon sa Senado nang tumaas ang tensyon sa debate ni na Senator Cayetano at Senator Pangilinan ngayong Lunes, February 9. Sa gitna nga raw ito ng pagtalakay sa resolusyong inihahain upang kondenahin ang umano'y asal at pamumuna ng Chinese Embassy laban sa ilang opisyal sa bansa. Such views in the performance. So it's specified the nature of the statements. So a little bit of research, malalaman mo na which statements were these because this is Point of order, Mr. President. Point of order. What is the point of order? The statements of Senator Pangilinan, the nature of his statements. Kayo na mag-research kung ano statements na yun, Mr. President. Sabi niya, pwede daw yun eh. Mr. President, I-research na lang daw. I'm not yet done. No, that's why I Philippine officials, Mr. President, including that's why I gave a point of members order. of the Senate, may I just be, I am still A point of order, Mr. President. A point of order precedes your precedence. Mr. President, Mr. President, maybe ask the minority floor leader to state the point of order. Which part of the rules was Mr. President. which part of the rules was Wala. violated? I'm making a point, Mr. President, that you cannot make a motion and then say, i-research mo na lang yung laman. Sabi kasi niya, pwede mo daw ipasa to, tapos nandyan naman yung nature. Ano nga ang statements? Mr. President, so, in the same manner, Mr. President, I agree. where is the point my of order? motion, may I finish? Where is the point my of order, motion Mr. President? Where is the point of order? Suspended. Samantala, binigyan diin ni Senator Cayetano sa sesyon ng Senado kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Ayon sa paliwanag ni Cayetano mga kababayan, magkaroon man daw ng pagsang-ayon sa pagitan nila, hindi niya tatawaging hipokrito, pro-China o anti-Philippines ang sinuman. Samantala, ito mga kababayan, kakapasok lang ng balita VP Inday Sara Duterte, sinampahan ng ikatlong impeachment complaint sa pangunguna ni Laila de Lima at iba pa panoorin. Sinampahan naman ang ikatlong impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Para sa detalye, may express report mula po sa Batasang Pambansa, si Marian Enriquez. Marian, sino itong grupo na naghain ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara? Yes, siya pasado alas 12 nga ng tanghali nang dumating yung ikatlong grupong naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yung mga complainant pinangunahan ng mga pari at grupo ng mga abogado. Sila rin yung third group na dati nang naghain ng reklamo laban kay VP Sara noong December 2024. Tulad ng dalawang naunang impeachment complaints, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, and other high crimes ang mga grounds for impeachment na reklamo. Dahil yan sa umunay funder at malversation mula sa maanumalyang paggasta ng nasa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd sa ilalim ni VP Sara. Kasama rin sa kanilang reklamo ang testimonya ng umunay bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Ang nag-endorso ng ikatlong reklamo, si ML Party List Representative Leila de Lima. Pakinggan natin yung kanilang pahayag. We have witnesses, we have documents to prove that the Vice President violated her oath. She should be removed from office for culpable violation of the Constitution, for betrayal of public trust, for bribery, graft and corruption, plunder, and malversation. Is an improved version noong mismo na mga articles of impeachment na pinadala noon as endorsed, as signed and endorsed by more than 1/3 of the members of the House. Sigurado rin po ako, just like the second complaint, na papasa ito sa sa stage ng pag-determine ng sufficiency in form and substance and hanggang doon din sa pinakadulo ng proceedings sa House, which as I said is yung pag-evaluate na ng mga ebidensya kasi sasagutin nga yan, papasagutin ang respondent, si VP Sara, kapag pumasa na sa determination in form and substance. Ayan po mga kababayan, malinaw na unlimited o walang katapusang impeachment complaint ang inihain ng di umano'y magkakasabwat na Pulawan, Dilawan, malamang kasama na dyan ang Pinklawan. Ayun nga kay Antonio Trillanes, pagsasama-samahin niya para daw matalo lang si VP Sara Duterte sa 2028 election. Kaya abangan po natin kung ano ang maging reaksyon ni VP Sara Duterte sa pangatlong impeachment na inihain laban sa kanya. Samantala mga kababayan, matapos naman sabihin ni VP Sara Duterte noong February 7 na walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Matapos daw ang ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo ay may sagot na nga dyan si Risa Hontiveros. Ayon sa kanya, sa palagay ko yung pagbanggit sa election in the breath, wala sa tamang panahon yan, wala sa lugar yon.
And it was really not called for by the question. So ayan mga kababayan, opinyon natin dyan masyado kasing halata ang mga galawan nila, Risa Hontiveros at Laila De Lima. Naghain sila ng magkakahiwalay na impeachment laban kay VP Sara, kasama na dyan ang Makabayan Black. So walang ibang hangad ang mga ito kundi mapalaya sa pwesto si VP Sara Duterte. Kaya abangan na lang natin kung uusad ba ang kanilang kaliwat ka ng impeachment.